John, ano rin ang iyong komento doon sa report na nagsasabing kulang daw tayo sa financial literacy support? Ito ay Mm. mula sa report ng Philippine Institute for Development Studies. Mm. Alam mo kasi Cheryl, it starts with the home eh. Kultura kasi natin mga Pilipino na parang kuminsan hindi magandang napag-uusapan ng pera. Mm. Sabi nga nila, it's a taboo topic na ano ba yan? Bakit pag-uusapan natin ng pera? Pero in fact, dapat sa bahay pa lang, bata pa lang, tinuturuan na tayo na kung paano ang mga values ng pagbabudget, pagsisave, pag-iinvest. Ang unfortunate nga lang nito, nakapag-aral na, nakapagtrabaho na, saka pa lang malalaman na kailangan pala itong mga bagay na to. Kailangan pala siya in real life na meron tayong Mm. mga skills about personal finance and management. Now, going to the report ng PIDS regarding sa lack of financial literacy support, nabasa nga rin namin yan, dumarami ang mga OFW na gusto nang matuto about money management and personal finance. Yun nga lang, hindi sila naaabot ng ating mga financial literacy programs. Kaya naman kami na gagalak at natutuwa na meron na tayo nitong partnership with the Department of Migrant Workers na magkakaroon talaga tayo ng programa specifically para sa ating mga OFWs at hindi lang tayo hihinto sa paisa, dalawang seminar. Ito Cheryl, talagang it's a full course na susundan natin ang kanilang journey. Gagabayan natin sila mula sa pag-aral, sa personal finance, sa pagbabudget, pagsisave, hanggang sa pag nag invest na sila, sasamahan natin sila sa kanilang investment journey. Hand-holding, ika nga.